Magandang araw po mga ka-recap at welcome back po sa ating channel. Ngayong araw naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro. Patuloy na nga si Costa, ang team leader ng Escudo sa pag-instruct sa kanyang mga tauhan na higpitan ang pagbabantay at paglilibot sa buong gusali. Kailangan daw nilang mag-focus at huwag magpakumpiyansa kahit sa langgam pa. Ayon kay Pedro, kung may taong gustong mag-assassinate sa loob ng isang sitwasyon na may mataas na seguridad, isa lang ang pinaka-epektibong gagawin nila para malapitan si Chairman Choi Yun-chang. At ito ay ang muling pagde-disguise. Agad naman na alerto si Ji-won at sinabi kay Pedro na hindi ito ang oras para manigas lang sila. Kailangan nilang makaharap si Chairman Choi ngayon din. Ano pa daw ang hinihintay niya? Kailangan na nilang puntahan si President Choi. Kalmadong sinabi naman ni Pedro na maayos pa naman ang lahat kaya huwag siyang mag-alala. Ano daw ang kanyang ibig sabihin? Tanong ni Ji-won. Ayon kay Pedro, temporaryo niya muna siyang naglagay ng solusyon sa kwarto ni President Choi. Anong solusyon? Ano daw ang tinutukoy niya? Tanong ni Ji-won. Ito pala ang tinutukoy ni Pedro. Ibinili niya sa mga bantay ni President Choi na bawal pumasok ang kahit na sino. Kahit si Costa ay naiinis na rin sa kanila dahil hindi siya pinapapasok. Siya daw ang leader ng Escudo. Isa itong emergency at kailangan niyang makita si President Choi. Pero iginiit pa rin ng mga bantay na hindi pwedeng pumasok si Costa. Si Kim Sun-gu pala ang nagbilin sa kanila na maging maingat sa mga team leader ng Escudo. At isa sa mga kailangan nilang gawin ay huwag silang papapasukin sa kwarto ng President. Pinilit pa rin ni Costa at sinabi na isa nga itong emergency, sana daw ay makinig sila habang nagiging magalang pa siya. Sinabi naman ng mga bantay na emergency nga ito kaya mas mabuti na umalis na lang si Costa. Hindi makapaniwala si Costa sa mga sinasabi ng mga bantay. Nanginginig siya sa galit pero pilit niya itong pinipigilan. Bigla naman na may tumawag kay Costa. Ito ang sekretarya ni President Choi. Tinanong niya kung ano ang nangyayari. Sinabi ng sekretarya na kung may kailangan siyang sabihin sa kay President Choi ay sabihin lang daw sa kanya at siya na ang magsasabi sa President. Kumalma na lang si Costa at huminahon. Inabot ni Costa sa sekretarya ang case. Naglalaman daw ito ng mga dokumento na kailangang mabasa ng President. Ibigay daw sa kanya ito. Gagawin niya daw ito saad ng sekretarya. Bago umalis si Costa, ibinili niya sa sekretarya na huwag itong bubuksan at tingnan ang loob. Habang umaalis si Costa ay tinanong naman ng isang bantay ang sekretarya kung kailangan ba nilang turuan ng leksyon si Costa. Sinabi ng sekretarya na ayos lang ito ay hayaan na nila. Nagpatuloy si Pedro sa paglilibot at habang ginagawa niya ito ay kinakausap niya rin si Ji-won. Iginigiit ni Ji-won na may ibang tao na tumutulong kay Alipid. Pero sino kaya ito? Hindi naman siya ngayon maaaring makakatanggap ng mga gamit pang disguise sa labas ng gusali. Siguradong galing sa loob ang tulong na natatanggap niya. Sinabi naman ni Pedro na wala pa siyang nakikitang katawan kaya hindi pa niya alam kung sino ang disguise ngayon ni Alipid. Pero tama daw ang sinabi ni Ji-won na may tumutulong kay Alipid sa loob kaya mag-ingat daw siya dahil isa pa rin siya sa mga target ni Alipid. Sinabi naman ni Ji-won sa kanya na mag-ingat sa sinasabi niya dahil parang sumpa daw si Alipid. Bumukas na nga ang elevator at doon ay nakasalubong niya si Costa. Patuloy pa rin sa pagsalita si Pedro kay Ji-won. Sinabi niya kay Ji-won na huwag itong mag-alala dahil walang mangyayaring masama. Sinabi ni Ji-won sa kanya na nagtitiwala naman daw siya at alam niyang walang magagawa si Alipid sa kanya pero isang dark demon daw ang taong yun kaya huwag magmadaling makipaglaban sa kanya. Nagsasalita pa si Ji-won pero bigla nang sinabi ni Pedro na mamaya na sila mag-usap ulit. Nakatingin lang si Costa kay Pedro at hindi ito kumibo. Dahil ang taong ito ay hindi na si Costa kung hindi si Alipid. At ngayon ay naamoy niya ulit ang taong umatake sa kanya kanina. Hindi maiwasan ni Alipid na pakiramdaman ang Braille sa takip ng inumin. Tahimik ang dalawa at tinatansya ang isa't isa. Sa isip ni Alipid, hindi pa alam ng batang katabi niya ang tunay niyang pagkatao. Ngayon ay kailangan niyang unahin si President Choi at isusunod niya ang batang ito. Biglang nagsalita si Pedro at sinabi na nakita niya kanina si Costa na galing sa kwarto ni President Choi. May problema daw ba? Ayon kay Costa ay may inabot lang daw siyang mahahalagang dokumento sa kay President Choi. May dahilan daw ba para maging curious siya? Base sa naririnig ni Alipid, ang batang ito ay isang D-rank assassin sa Glory Group.
Nag-aalala siya sa hindi ordinaryong kakayahan ng batang ito pero ang mas inaalala niya, ang amoy ni Kim Sun-go at ang mga galaw niya ay para nga isang batang asasin pero bakit ang pakiramdam naman niya ay hindi na bata si Kim Sun-go? Bakit kaya? Ano ang dahilan sa likod nito? Ang kanyang tangkad ay nasa 185 sentimetro. Ang kanyang bigat naman ay nasa 84 na kilogram. Ang katawan ay malakas, at kahit ang paghinga ay kontrolado. Kung pagbabasehan ng galaw at ang kanyang pakiramdam, hindi isang Class D si Sun-go. Maaaring isa siyang Class B. Hindi, maaaring Class A siya o mas mataas pa. Ano kaya ang posibleng rason nito? Biglang binigkas ni Costa ang pangalang Pedro na siya namang ikinabigla ni Pedro. Sinabi ni Costa sa kanya na mukhang kilala daw ni Sun-go si Pedro. Narinig daw niya na isa siyang maalamat na assassin ng Glory. Lahat daw ay porsigido na maabot ang tagumpay ni Pedro. Gusto niya rin daw na makaharap si Pedro kahit isang beses lang. Nandito daw kaya si Pedro. Sinabi lang ni Sun-go na ang katulad niyang isang D-rank ay imposibleng makaharap ang mga taong katulad ni Pedro. Pero may tanong din daw siya kay Costa. Si Alipid, narinig daw niya na malimit na nasa Europa lang nagtatrabaho si Alipid pero bakit nandito daw siya sa Korea? Bakit sa dilim lang siya nakikipaglaban? At kung totoong malakas siya, dapat ay lumaban din siya sa maliliwanag na lugar. O baka hindi lang talaga siya nakakakita sa maliwanag na lugar. Kung ganoon, kahit gaano pa kagaling si Alipid, hindi niya matatalo si Pedro. Galit na galit ang Peking Costa sa mga pinagsasabi ni Sun-go. Pinipigilan niya lang ito para hindi siya mabuko. Hindi pa tapos si Sun-go. May naaalala daw siya at muntik niya nang makalimutan. Kailangan daw niyang ibalik ito. Sinabi daw ni Costa na mahalaga ang fountain pen na ito sa kanya kaya parang na-pressure siya na hawakan ito. Ang fountain pen na ito ay ang binigay ni Costa kay Pedro sa unang pagkakataon na nagkita sila. Sinabi ng Peking Costa na ang fountain pen na ito ay mahirap mahanap sa Europe. Pero biglang sinabi ni Sun-go na nagkamali siya, pasensya na daw. Mali daw ang fountain pen na naibigay niya kay Costa. Nasa kabilang bulsa pala niya ang fountain pen ni Costa. Nakakapagtaka naman daw na hindi nakilala ni Costa ang fountain pen na pinapahalagahan niya. Inis na si Costa kay Sun-go. Alam niyang sinusubukan siya nito. Tinanong siya ni Sun-go kung malabo daw ba ang kanyang mga mata. Ano daw ang ibig sabihin niya, tanong ni Costa. Ayon kay Pedro, bawat tao ay may mga kanya-kanyang mga habit na mahirap baguhin. Halimbawa na lang daw, ang mga nagbabantay ng kulungan na hindi hinahayaan ang mga bagay na nakabukas. Ang mga bumbero na nasanay sa mga maliliit na tunog ng alarm. Kaya paano naman ang mga taong bulag? Narinig niya na ang mga bulag ay may nakagawian na pakiramdaman ang mga braille gamit ang kanilang daliri. Kagaya ng ginawa daw ni Costa pagpasok niya sa elevator. Dahil kahapon lang, si team leader Costa, ay hindi ginagawa ang mga bagay na ito. Hindi muna kumibo si Costa, pero bigla niyang sinabi sa kausap sa radio na patayin ang ilaw. Bigla ngang namatay ang ilaw sa loob ng elevator at walang makita si Sun-go dahil nasanay ang mata niya sa liwanag. Hindi na nagsayang ng oras si Alipid at inatake na si Pedro. Hindi malinaw kung agad na tinamaan si Pedro sa kanyang braso. Napakadilim daw at wala siyang makita. Sa isip naman ni Alipid, kahit pilitin pa naman laban ni Sun-go, wala siyang magagawa. Mas lalong masasaktan siya kapag nanlaban pa siya. Patuloy na tinadtad ng saksak ni Alipid si Pedro at tila tumatalsik na ang mga pulang likido. Sa isip ni Pedro ay masyado siyang mabilis. Mahirap malaman kung saan galing ang mga atake niya. Kahit isang saksak lang ang tumama sa kanya ay siguradong may malaking pinsala ito sa kanya. Ano na kaya ang gagawin ni Sun-go sa sitwasyon ito? Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila sa ika-20 palapag. Bumukas na ang elevator at may isang napakabilis na taong lumabas dito. Patuloy na sinusubukang tawagin ni Ji-won si Pedro pero hindi ito sumasagot. Ano na daw ang nangyayari? Hindi pa naman daw siya patay, di ba? Kung patay na daw siya ay sumagot naman siya. Pero biglang sinabi ni Pedro na huwag daw magsalita si Ji-won ng mga kalokohan. Nagkaroon lang daw siya ng isang pribadong pag-uusap kay Alipid. Ano daw ang pinagsasabi niya, tanong ni Ji-won. Nagkita daw sila ni Alipid, sagot ni Pedro. Pero ipaalam daw sa lahat na kailangang hanapin ang katawan ni Costa. Nagulat si Ji-won na si Costa naman ang biktima ngayon.
Dagdag pa ni Pedro, kailangan niyang puntahan ang tao na tumutulong kay Alipid. Maghahanda daw si G1 kaagad. Sa isip naman ni Pedro, may kabuluhan ang lahat ng ginawa niya. Lumalaban si Alipid na parabang nakakakita siya sa walang liwanag. Tunay nga na mapanganib si Alipid. Sa kabilang banda naman, sa loob ng daanan ng hangin ng gusali, nandoon nagtatago si Alipid. Imposible daw ito. Kahit ilang beses pa niyang isipin ay imposible daw ito. Sinubukan niyang saksakin si Sungo ng 52 beses. Lahat ay target ang vital points ni Sungo. Kung siya ang tao na may normal na paningin, hindi dapat niya maaaring mapigilan ang mga atake niya sa dilim. Pero ang taong yon, bawat galaw niya, ay gumawa siya ng luminescent friction. Sinasadya niyang kuskusin ng bakal ang elevator para magkaroon ng spark at konteng liwanag. Ito daw ang unang pagkakataon niya na maramdaman ito. Maliban sa misyon, gustong-gusto niyang tapusin si Kim Sungo. Bigla niyang tinawagan ang kanyang kakampi sa loob. Magbago daw sila ng plano. Inutusan niya ang kasama na gamitin na ang bagay na yon. Mabilis naman na tumatakbo si Pedro at tinatawagan si G1. Gumawa daw si Alipid ng isang sitwasyon para ma-distract sila. Hindi si Alipid kung hindi ibang tao ang lalapit kay President Choi. Tinanong ni G1 kung nalaman na daw ba ni Pedro ang totoong traidor. Oo, sagot ni Pedro. Sino daw ito? Ayon kay Pedro, napaka-tense ng sitwasyon ngayon. Pero may isang tao na hindi angkop sa mga ganitong sitwasyon. Sino ang tao na nandiyang palagi sa mga importanteng pagpaplano? Ang tao na kayang kontrolin ang lahat sa loob ng gusali. At ang tao na malayang makakalabas-pasok sa kwarto ni President Choi. Tila alam na ni G1 ang tinutukoy ni Pedro. Isa lang ang taong pwedeng gumawa nito. Ito ay tauhan ni President Choi Yun-chang. Ang kanyang sekretarya, kailangan nilang makapunta doon kaagad. Maabyutan pa kaya ni Pedro at G1 si President Choi, o huli na ang lahat? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!